Good morning mga kasambahays and welcome to Naturally Yours. This morning, usong-uso itong pag-uusapan natin na kondisyon, especially ng ating mga anak at yung mga tao na madalas nagsasalita. Itong mga panahon na ito, ng malamig, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga throat. Ito mga kasambahays, hindi lamang ito dahil sa tumataas ang mikrobyo sa ating paligid, pero ito ay dahil sa sobrang lamig, change ng temperature, and of course, minsan sa abuse na rin sa ating mga boses. This morning, pag-uusapan natin yung mga remedies and tips para maiwasan ito o di kaya para maibsan yung ating mga symptoms. Ang number 1 na pag-boost ng ating immune system ay make sure na kumakain tayo ng tama. Ang tamang pagkain ay makikita lamang sa ating pamamahay. First, and very important vitamins na kailangan natin kainin would be vitamin C. And once again, sabihin ko sa inyo mga kasambahays na yung vitamin C ay nandyan lang sa ating mga prutas, in fact, nasa vegetables natin. Hindi ito nakukuha sa mga synthetic ones. Kapag na-boost natin ang ating immune system, mahirap tayo tamaan ng sakit. Of course, apart from vitamin C, tandaan natin na ang products na derived from bee products, from the bees, ito ang isa sa pinaka-masustansya at pinakamataas sa pagpataas ng ating mga killer cells sa ating katawan. Most especially, bee propolis. Ang bee propolis ay may natural na antibiotics. Pangalawa, yung royal jelly. Hindi lamang ito mataas sa antibiotic. Mataas din ito sa pagpa-increase ng ating mga killer cells sa katawan at mga importanteng cells na nagpapanatili ng health at kalusugan ng ating buong katawan. And of course, bee pollen. Ang bee pollen ay kumpleto yan sa pagkain at nutrients, kumpleto yan sa amino acids, both essential and non-essentials. Mga kasambahays, please keep note na yung honey pwede natin gamitin kapag tayo merong mga singaw sa ating mga oral cavity. Of course, tandaan din natin na ang pagkakaroon ng singaw ay pagbagsak ng immune system at the same time, yung mikrobyo sa ating mouth ay mataas. Magkakasugat tayo at later on, nai-infect. Isa sa mga paborito kong pamamaraan sa pag-relieve ng discomfort sa ating mouth sores ay yung honey. Yung isang kutsaritang honey, pwede nating ibabad sa ating mouth. Keep it for a minute. Pwede niyong lunukin. Pwede niyo ring idura. Of course, we can also use lukewarm water or pwede tayong maglaga pala mga kasambahays ng dilaw na ginger. After that, palamigin ng konti hanggat sa maging lukewarm ito. Lalagyan natin ng konting lemon or honey. And then pwede natin itong inumin para ma-soothe ang ating throat. And of course, isa sa ginagamit ng ating mga matatanda, yung mga lolas natin, lukewarm water, lalagyan natin ng pinch of salt, to be exact, mga 1/4 to 1/2 teaspoon ng salt, rock salt kung maaari. Then, i-mix ito ng mabuti, and then i-try ito na i-gargle. Of course, make sure that you brush your teeth, Dapat malinis ang oral cavity. Ang lukewarm water with salt ay mag-i-ease ng discomfort sa ating mga throat at sa ating mga gilagid. Mga kasambahays, huwag din natin sobrahan ng salt kasi makaka-irritate din ito. So to a glass of water, lagyan natin ito ng 1/4 to 1/2 of salt teaspoon. Dito sa Pilipinas, marami nang nag-aalaga ng aloe vera. Ang gawin natin, malamig siya na gel. I-cut natin ito, linisin ng mabuti, tanggalin natin yung gel-like component ng ating leaf, tapos ihalo natin ito sa honey. For example, dalawang kutsara na gel ng aloe vera, lagyan natin ng 1/2 honey. Then you can blend it or you can just mix it using your spoon and fork. And then what you do is ibababad natin ito sa ating mouth. This will give us a soothing effect. At the same time, ang aloe vera ay mahusay ito sa pag-heal ng mga wound o mga gasgas sa ating mga lalamunan. And of course, yung honey ay magsiserve ng antibiotic so that mapabilis ang pag-heal ng ating mga sore throat. Ayan mga mommies at mga kasangbahay, sana may natutunan tayo na tips sa umagang ito.
Kita-kita ulit tayo next week dito lang sa Naturally Yours.